Si Suzuki Ichiro, isang programmer na nagtatrabaho sa iba't ibang mga proyekto ng laro at maingat na nagwawasto ng mga bugs sa loob ng higit sa 30 oras sa kalaunan ay nakatulog. Paggising niya, nagulat siya nang makitang nakatayo siya sa gilid ng Fantastical Canyon. Sa kanyang sorpresa, ang refleksyon ng kanyang mobile phone ay nagpapakita ng kanyang high school na mukha, at nagtataka sa kakaibang itsura ng lugar. Isang laro na interface ang lumutang sa harap ng kanyang mga mata, na pumukaw sa mga nakaraang laro na kanyang ginawa. Naintriga si Ichiro kapag nalaman niyang kaya niyang kontrolin ang interface gamit ang kanyang mga iniisip, at ang kanyang pangalan ay makikita bilang Sito sa status section, ang kanyang in-game alias mula sa naunang beta testing. Dahil sa pagkamausisa, binuksan ni Ichiro ang mapa upang mahanap ang kanyang sarili sa Dragon's Valley. Lumilitaw ang isang usok sa malayo, na nagbabadya ng pagdating ng mga kalaban. Iniska ni Ichiro ang interface para sa mga pamamaraan upang harapin ang paparating na panganib. Sa kanyang pagkamangha, natuklasan niya ang 3 meteor shower at isang mapa, isang ideya na dati niyang idinisenyo upang tulungan ang mga baguhang manlalaro. Gamit ang mapa, natuklasan ni Ichiro na mayroong 300 na matitinding kalaban na lizardmen, lahat sila ay level 50. Naiintindihan niya na hindi niya sila kayang harapin bilang level 1 player at naghahanap ng kaligtasan sa likod ng isang pader. Gayunpaman, labis na ikinagulat ni Ichiro, natuklasan ng mga lizardmen ang kanyang pagtatago at nagpakawalan ng mga palaso sa kanya. Ang isa sa mga palaso ay tumatama sa kanyang mata, nasugatan siya at nakaramdam ng matinding sakit. Dahil sa pagkadesperado, sinubukan niyang gamitin ang meteor shower attack mula sa interface para lamang mabaigo kapag walang nangyari. Si Ichiro ay natatakot sa kanyang nalalapit na kamatayan bilang resulta ng mga bug ng programming. Siya ay naglabas ng huling 2 meteor shower sa huling pagkakataon. Sa kanyang kaiganhawahan, isang meteor shower ang umuulan mula sa langit na nilipol ang mga lizardmen. Natuklasan ni Ichiro na isang lizardman ang nakaligtas sa pag-atake. Sa isang hindi inaasahang hakbang, iniabot ng lizardman kay Ichiro ang kanyang espada, na hinahamon siya sa huling labanan. Madiskarteng binulag ni Ichiro ang lizardman gamit ang buhangin at tinatalo ito gamit ang espada. Sa kanyang sorpresa, ang lahat ng kanyang mga sugat ay misteryosong naghihilom, at napagtanto niya na ang kanyang level ay tumaas sa 310 bilang resulta ng pagkawasak ng mga lizardmen na dulot ng meteor shower. Higit pa rito, ang kanyang maximum vitality sa menu ay lumalaki ng proporsyonal. Mas sinuri ni Ichiro ang interface at natuklasan na naubos na ang kanyang mga puntos ng kakayahan. Napagmasdan din niya na ang meteor shower at ang pagpapakita ng mga kapangyarihan ng mapa ay dating na-deactivate sa magic skill area, ngunit mayroon na siyang opsyon na paganahin ang mga ito ngayon. Binuksan ni Ichiro ang mga talento at naglunsad ng meteor shower patungo sa isang malayong lugar sa lambak, sabik na subukan ang mga ito. Sa kanyang pagkamangha, ang pagbuhos ng bulalakaw ay lumalaki ng husto kumpara sa kanilang naunang laki. Sa pagkilala sa paparating na sakuna, si Ichiro ay tumakas para sa kanyang buhay, tumawid sa isang protection na hadlang na pumipigil sa kanya mula sa mga sumasabog na shockwave. Nakahinga siya ng maluwag habang dinidisable niya ang mapanganib na spell. Ginagamit ni Ichiro ang interface upang suriin ang kanyang inventaryo kung saan natuklasan niya ang napakaraming kayamanan at isang malaking halaga ng pera na nakuha sa pamamagitan ng pagpatay sa mga lizardmen. Nagdamit siya ng malarob na damit mula sa kanyang inventaryo pagkatapos pawiin ang kanyang uhaw gamit ang dinala niyang aqua flask. Nang maglaon, binasa ni Ichiro ang seksyon ng mga kasanayan at natuklasan na ang mga kakayahan ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng pagmamasid at pagsasanay. Kinikilala ang kanyang hanay ng kakayahan, nagtalaga siya ng mga puntos sa mga kasanayang magiging pinakamahalaga sa labanan. Sa kanyang mga bagong nahanap na kakayahan, itinuon ni Ichiro ang kanyang mga mata sa Warrior's Fort, na ipinapakita sa mapa ng system. Pagdating niya sa kuta, nakita niya ang isang level 30 wyvern na nagbabanta sa mababang antas ng mga sundalo. Sinamantala ni Ichiro ang pagkakataon at naghagis ng malaking bato sa wyvern, na inilihis ang focus nito palayo sa mga sundalo. Determinadong tumulon, hinabol niya ang wyvern. Habang papalapit siya, nabigo siyang maunawaan ang talakayan ng mga sundalo, na hinihikayat siyang gamitin ang interface upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa wika. Pinapanood ni Ichiro ang walang epektong mga pag-atake ng mga sundalo na tumatalbog lang sa malakas na wyvern.
Biglang, nakita niya ang isang salamangkero na tinatawag na Zena na inihagis sa hangin ng wyvern gamit ang kanyang spell. Nagmamadaling tumalon si Ichiro, hinawakan ang walang malay na si Zena sa kanyang mga bisig, handang harapin ang mga kakilakilabot na paghihirap na naghihintay. Napagtanto ni Ichiro na ang kanyang mga gawa ay hindi lamang nag-aalok sa kanya ng mga talento kundi pati na rin ng mga titulo pagkatapos makuha ang marangal na titulo ng tagapagligtas. Binati siya ni Zena nang may pasasalamat ng magising siya, na nagpapahayag ng pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay pinakilala ni Zena ang kanyang sarili at personal na mga karanasan, naiwan si Ichiro na nag-iisip kung dapat ba niyang malaman ang gayong sensitibong impormasyon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bahagya siyang umiwas sa isang pana. Napansin niyang kasama ni Zena ang mga kaibigan niyang sina Ayuna at Lilyo. Sinuri nila si Ichiro nang may kawalan ng tiwala, na naging dahilan upang siya ay umasa sa kanyang natutunang mga kakayahan sa panghihikayat, tuso, at panlilinlang. Mabisa niyang isinalaysay ang kwento na siya ay isang mangangalakal na naglalakbay na nawalan ng lahat dahil sa isang kaganapang dulot ng meteor na tinatawag na Starfall. Hinikayat ni Ichiro sina Lilyo at Ayuna sa kanyang peking pagkakakilanlan. Nag-iba ang eksena, at nakita ni Ichiro ang kanyang sarili na patungo sa Salu City. Sa buong ekspedisyon, tinuruan siya ni Zena at ng kanyang mga kaibigan tungkol sa halaga ng mga kaliskis ng wyvern pati na rin ang hindi nakakaakit na lasa ng laman loob ng wyvern. Sinabi rin nila sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ng lungsod ng parehong mga alipin at mahiwagang nilalang, na may isang elf lamang ang naninirahan doon. Nakuha ni Ichiro ang kanyang mga papeles ng pagkakakilanlan pagkatapos pumasok sa lungsod at humiwalay kay Zena sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang pilak na barya. Sa kanyang pagkamangha, nakakita siya ng isang bato na pinangalanang Yamado na nagpapahiwatig ng kanyang kasalukuyang estado, ngunit sa lalong madaling panahon na unawaan niya na ito ay naglalarawan sa kanyang kasalukuyang kalagayan bago mag-level up. Ang pagsasakatuparan na ito ay nagbibigay sa kanya ng kaginhawaan dahil napagtanto niya na ito ay isang function ng interface. Pagkatapos ay nakatanggap si Ichiro ng 10 araw na visa upang manatili sa lungsod, na natuklasan na kung mananatili siya ng mas matagal, nanganganib siyang maging isang alipin. Habang naglalakad ang dalawa palayo kay Ayuna, nakipag-ugnayan siya sa isang batang babae na tinatawag na Martha, na nagdala sa kanya sa inn. Nagbabayad siya para sa kanyang tinutuluyan at doon kumakain, natututo kung paano makipagtawaran at manggol-akal. Nabalitaan ni Ichiro ang tungkol sa mga ulat ng isang demon lord na humarap sa mga dragon sa Dragon's Valley habang nakikipag-usap sa ina ni Martha, ang innkeeper. Nalaman din niya na minsang natalo ng isang bayani ang isang demon lord. Pinag-iisipan ni Ichiro ang potensyal ng isang katulad na sitwasyon na nagaganap sa bagong universo na ito, habang isinasaalang-alang niya ang pattern na karaniwang sinusunod sa mga laro kung saan muling nabuhay ang isang natalo na Demon Lord upang magsimula ng isa pang pag-atake. Habang ninanamnam niya ang napakasarap na lutuin, nakipag-usap si Ichiro kay Martha, nagtanong kung saan siya makakakuha ng mga pangkalahatang supply. Si Martha ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit nag-aalok din siya na samahan siya sa mga iminungkahing tindahan. Tinanggap ni Ichiro ang kanyang alok, nagpapasalamat sa kanyang tulong, at sabay silang pumunta sa kanilang shopping trip. Nakita ni Ichiro ang pagmamoltrato ng dalawang demi-human na bata sa kanilang paglalakbay. Mabilis siyang humakbang upang ipagtanggol sila, itinataboy ang taong nagpapahirap sa kanila at ibinigay ang kanyang tulong. Pagkatapos magpaalam sa mga bata, bumalik si Ichiro kay Martha, na nagpapaliwanag ng kakilakilabot na pagkiling na nararanasan ng mga demi-human bilang resulta ng kanilang kasaysayan ng pandarambong ng mga magsasaka. Sa huli ay nagdesisyon sila na bumalik sa inn pagkatapos mamili ng mga gamit. Pagdating nila sa inn, nakilala ni Ichiro ang isang batang babae na tinatawag na Yuni at ipinakita ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay ng tip sa kanya sa pagtulong sa kanya sa kanyang mga luggage. Pagkatapos ay humingi siya ng payo kay Martha para sa hapunan at ninamnam ang bawat subo ng isang napakagandang piging. Bumalik si Ichiro sa kanyang silid pagkatapos kumain at humiga sa kanyang kama, iniisip ang lahat ng mga pakikipagsapalaran na mayroon siya hanggang ngayon. Gayunpaman, nagulat siya nang mapagtanto na maaaring ito ay isang buong hiwalay na mundo, dahil sa kakulangan ng isang save o logout na mekanismo sa loob ng interface. Ang senaryo ay lumipat sa susunod na umaga, nang gisingin ni Martha si Ichiro at ipaalam sa kanya na dumating ang kanyang kaibigan.
Lumabas si Ichiro at tuwang-tuwa siyang makita si Zena, na nagpahayag ng kanyang pagnanais na ipakita sa kanya ang paligid ng lungsod. Nagpasalamat si Ichiro kay Zena sa pagsama sa kanya sa city tour, at kumakain sila sa iba't ibang pagkain sa buong excursion nila. Ang damit ni Zena ay nabahira ng aksidente sa isang kiosk na nagbebenta ng mga pakpak ng paniki. Sa kabutihang palad, dumating ang isang wizard at nag-aalok na burahin ang mantsa gamit ang magic, na masaya nilang tinanggap. Ang interes ni Ichiro ang nagtulak sa kanya upang tanungin si Zena tungkol sa paraan upang maging isang salamangkero habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Napagtanto niya na ito ay isang mahirap na ruta na nangangailangan ng kasanayan sa mga komplikadong spells pati na rin ng mga taon ng pag-aaral mula sa murang edad. Ipinahayag ni Zena ang kanyang pagnanais na gumamit ng mahika upang pumailanglang sa kalangitan, at hinikayat siya ni Ichiro na gawin ito. Tinanong ni Zena si Ichiro kung may lugar sa lungsod na gusto niyang puntahan kapag bumibili ng skincare ointment para sa ina ni Martha. Lumipat ang eksena kay Ichiro at Zena na nakatayo sa ibabaw ng pader ng lungsod, ninanamnam ang malamig na hangin. Humingi ng pahintulot si Ichiro kay Zena bago magrekomenda ng pagbisita sa isang military facility, na sinang-ayunan niya. Pagkatapos ay pumunta sila sa Palan Temple. Doon, nakilala nila si Orna, ang pari ng templo, na nagtuturo sa kanila tungkol sa espada ng bayani, na nagpapakita ng asol na liwanag kapag tinatanggap nito ang isang taong karapat-dapat. Sinuri ni Ichiro ang kanyang mga titulo pagkatapos magpaalam kay Orna at kumuha ng isang huling sulyap sa isang larawan na nagpapakita ng pakikipaglaban ng bayani sa Demon Lord, habang si Zena ay nag-aayos para sa isang karwahe na hinihila ng kabayo. Nagulat na makita ang mga titulo tulad ng God Killer at Dragon Killer na ipinakita sa kanyang mga talaan ng interface. Natuklasan ni Ichiro na dahil ito sa paggamit niya ng kakayahan ng Meteor Shower upang patayin ang Dragon God Dock at Kagoa sa Dragon's Valley. Nagsimulang magduda si Ichiro sa kanyang sarili habang iniisip niya kung gumagamit ba siya ng mga hack sa bagong mundo na ito. Nang dumating si Zena sa windmill, sinabi niya kay Ichiro ang tungkol sa kasaysayan nito ng mga pag-atake at mga kagamitan sa pagtatanggol. Sinabi rin niya sa kanya na sa Sova Empire, ang mga bayani ay ipinatawag sa pamamagitan ng isang ritual, at ang mga napakalakas na Demon Lord ay may kapasidad na manipulahin ang mga demonyo. Nakatagpo sila ng isang klero na nagbebenta ng tinatawag na Divine Rocks at hinihimok ang mga manonood na ihagis ang mga ito sa mga demi-human na mga bata sa kanilang paglalakbay sa karwahe. Pumasok si Zena, gamit ang kanyang kapangyarihan upang ipagtanggol ang mga kabataan. Habang ginagamit ang interface upang alisan ng takip ang mga orkestra ng kaguluhan, inihayag ni Ichiro ang Sewer Rat Guild bilang mga mastermind. Ibinunyag ni Ichiro ang kanilang pakana upang dayain ang masa at magpasiklab ng insureksyon. Habang pinagtatalunan ng mga tao kung ang pari ay ang tunay na controller ng demonyo, naiintindihan ni Ichiro na may demonyo sa lungsod, ayon sa kanyang interface. Biglang lumitaw ang isang halimaw na may 4 na pakpak na may isang mata at 2 braso at dinispatya ang pari. Nagmamadali si Ichiro na protektahan ang mga demi-human na alipin mula sa demonyo, para lamang matuklasan na ang kanilang status bilang alipin ay naalis na pinalaya sila mula sa kontrol ng pari. Gumagawa ng mahiwagang spell ang isang may mata na demonyo, at binuksan ni Ichiro ang kanyang mga mata upang matagpuan ang kanyang sarili sa isang maze na parang dungeon. Nalaman ni Ichiro mula sa tumatagos na boses ng demonyo na dapat silang maghanap ng labasan upang makatakas. Bago magpatuloy, binigyan niya ang 3 alipin na kasama niya ng mga bagong pangalan, Lisa ang babaeng butiki, Tama ang pas ang babae, at Lulo ang asong babae. Binigyan sila ni Ichiro ng bagong damit, gamot, at pagkain. Napagtanto ni Ichiro na ang demonyo ay wala sa loob ng labyrinth sa pamamagitan ng paggamit ng interface at nakuha niya ang isang masusing pag-unawa sa layout at sa kinaroroonan ng lahat ng naroon. Habang naghahanda si Ichiro na umalis, ipinahayag ng 3 babae ang kanilang pag-aalala tungkol sa pag-iiwan. Pinapanatag niya ang mga ito sa pamamagitan ng pangakong sasamahan sila sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos magtalaga ng tungkulin sa bawat miyembro, haharapin ng kanilang koponan ang isang halimaw na bug na madaling sinisira ni Ichiro sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang mga kakayahan sa pagbaril sa pamamagitan ng interface. Kinokolekta ni Ichiro ang mga mapagkukunan mula sa bangkay ng bug kapag namatay ito, na nagpapalaki ng mga pangunahing talento sa proseso. Tinuturuan din ni Lise si Ichiro sa kahalagahan ng mga core ng halimaw, pag-alis ng isa sa namatay na nilalang at iniimbak ito sa isang bag.
Bago magpatuloy ang kumpanya, si Ichiro, na nakakaunawa sa kahalagahan ng pag-level up, ay pinahihintulutan sina Lise Pochi, at Tama na aktibong lumahok sa pakikipaglaban sa mga nakaharap na halimaw, sa makatuwid ay tumataas ang kanilang mga antas. Gumagawa sila ng mga madiskarteng paghinto sa gitna ng kanilang patuloy na pagsisiyasat sa labyrinth. Pumasok si Tama sa isang kakaibang pader sa daan, na mabilis na kinikilala ni Ichiro bilang isang bitag. Mabilis na inihagis ni Ichiro ang bagay sa bitag, matagumpay na naipit ito sa nakanganga na butas. Walang takot, patuloy na nagmarcha ang matiyagang partido. Ang kanilang matapang na pagsisikap ay nagresulta sa pagpapalaya ni Viscount Belton at isang bihag na alipin mula sa kanilang pagkakakulong sa mga kakon. Habang lumilipas ang panahon, nagkakaroon sila ng pagkakataong makatagpo sina Zenep, Orna, at isang tropa ng mga sundalo na nakikipaglaban sa isang pulutong ng mga slimes. Sabik na tumulong, nakipagsanib puwersa si Ichiro sa mga magiting na sundalo, gamit ang kanyang malalakas na kapangyarihan para tumulong sa maluwalhating pagkatalo ng mga hayop. Ang isang sundalo, na abala sa pakikipag-usap sa partido, ay nagkamali sa pag-unlock ng isang kahon ng kayamanan, na hindi namamalayang nagpakawalan ng isang demonyong may isang mata mula sa hitsura nito. Isang masamang demonyo, na sinasamsam ang pagkakataong magdulot ng kalituhan, naglulunsad ng walang humpay na pag-atake sa mga mandirigma, gamit ang mga guni-guni. Sa kabila ng mga posibilidad, matigas ang ulo ni Ichiro na lumalaban sa kapangyarihan ng spell at bilang isang resulta, bumuo ng isang kapaki-pakinabang na talento, na nagpapatibay sa kanyang determinasyon sa gitna ng kaguluhan at kawalang saysay ng mahika ni Belton laban sa makapangyarihang halimaw. Nagpasya si Ichiro na kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, sinasamantala ang diversion na ibinigay ng isang paparating na halimaw. Malinaw niyang inihihiwalay ang kanyang sarili sa iba, nakasuot ng maskara at naghihintay, at kumuha ng koro mula kay Martha upang takpan ang kanyang pagkakakilanlan. Maingat na muling nakipagkita si Ichiro kay Zena at sa iba pa habang suot ang tusong pagbabalat kayo na ito, na inaasimala ang sarili sa hanay at nag-aambag sa walang sawang paghahanap ng tagumpay laban sa demonyo. Gayunpaman, kung paanong ang pagtatagumpay ay mukhang malapit ng maabot, tinawag ng isang demonyong may isang mata ang kanyang amo, ang Demon Lord, isang miyembro ng nakamamatay na Demon King's Inner Circle. Ang level 62 Demon Lord ay nilalamon ang nasasakupan nito at nagpakawalan ng galit na bagyo ng mahika ng hangin, na pinipilit ang lahat sa lugar na madapa. Hindi na bigla sa hamon, hinarap ni Ichiro ang Demon Lord, na tinutuya siya dahil wala siyang titulong hero at ang kakayahang humawak ng banal na espada. Si Ichiro, na hinimok ng dalisay na determinasyon, ay nagsasamantala sa kanyang malalim na kamalayan na ang mahika ay epektibo laban sa mga kalaban ng demonyo. Bilang resulta, pinapataas niya ang bisa ng kanyang fire spell, isang malakas na alternatibo sa nakamamatay na meteor shower. Gamit ang isang mahiwagang staff, ipinatawag ni Ichiro ang kanyang panloob na lakas na nagpakawalan ng isang makademonyong pagsalakay ng mga bala ng apoy na walang awang humahampas sa Demon Lord, na nagdulot ng malaking pinsala. Habang nagpapatuloy ang apocalyptic conflict, may revelasyon si Ichiro, na kinikilala na kung ang titulo ng bayani, na kulang sa kanya, ay nagpapahintulot sa isa na sirain ang mga halimaw na parang Diyos gamit ang banal na espada. Ang kanyang sariling titulo ng Godslayer at pagkakaroon ng Divine Blade ay dapat magkaroon ng isang katulad na epekto. Gamit ang bagong natuklasang kaalaman na ito, nagsasagawa si Ichiro ng matikas, madaling pamamaraan, na mabilis at tiyak na tinatalo ang Demon Lord. Walang kahirap-hirap na nagbabago ang eksena habang sina Ichiro, Lise Pochi, at Tama ay pumunta sa dealer ng alipin upang kumpletuhin ang paglipat ng kanilang pagmamayari. Habang nasa daan, buong pagmamahal na nilapitan ni Zene si Ichiro, tuwang-tuwang niyakap siya at ipinahayag ang kanyang labis na kasiyahan sa kanyang kaligtasan. Nang sa wakas ay dumating sina Lise Pochi, at Tama sa tirahan ng mga ngalakal ng alipin, masaya nilang kinilala si Ichiro bilang kanilang pinarangalan na bagong amo. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ibinunyag ng mga ngalakal ng alipin sina Lulo at Arisa, na ngayon ay inilagay sa pangangalaga ni Ichiro bilang kanyang mga treasured alipin. Dinala ni Ichiro ang 5 babae sa isang piging pagkatapos nilang magpakilala. Habang nagiging malinaw na sila ay malnourished bilang mga alipin, sila ay masigasig na kumakain ng napakasarap na pagkain, na kinabibilangan ng mga tupa at trail, atay at puso. Habang patuloy na kumakain ang mga babae, namimili si Ichiro ng bagong damit at inihaw na manok para sa merienda.
Sa kanyang pagbabalik, nakatagpo siya ng ilang gutom na demi-human youngsters at bukas palad na nag-aalok sa kanila ng lutong manok. Bumalik ang eksena kay Ichiro at sa 5 babae sa inn, kung saan natuklasan nilang walang bukas na mga silid at ang ibang mga bisita ay minamalas ang mga alipin. Gumagamit si Ichiro ng magic ni Arise para isecure ang quadre para matutulugan sina Lise Pochi, at tama. Nagretiro si Ichiro sa kanyang silid upang matulog pagkatapos masiguro ang kanilang kaiganhawahan sa pamamagitan ng paggawa ng mga komportableng kama mula sa dayami. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Ichiro upang makita si Arise na gumaganap ng psychic at charm magic sa kanya. Gamit ang interface ng mabilis, pinatataas niya ang kanyang resistensya at ginamit ang kontrata ng Master Slave para sabihin kay Arise na ipawalang bisa ang lahat ng kanyang kapangyarihan at itigil ang paghahagis. Tinanong ni Ichiro si Arise tungkol sa kanyang mga aktibidad na natuklasan na ginawa niya ito dahil hindi pa ito nagtanong sa kanya ng mga serbisyo at nagkaroon siya ng pagmamahal sa kanya dahil sa kanyang mga ugali. Ipinakilala muli ni Arise ang kanyang sarili bilang si Tachiban Orise, isang muling isinilang na tao, at sinabi na si Ichiro lamang ang iba pang Japanese na nakilala niya sa labas ng lolo sa tuhod ni Lulo. Napagtanto ni Ichiro na ipinaliwanag nito ang hitsura ni Lulo sa Hapon, kumpleto sa itim na buhok at mga mata. Ayon kay Arise, ang mga reincarnated na tao ay karaniwang namamatay sa kanilang dating planeta at nagsisimulang muli bilang mga bagong silang sa mundong ito, gayunpaman ang ibang mga tao ay nananatiling katulad noong sila ay ipinatawag at dinadala lamang. Siya ay nagtatanong kung saang grupo kabilang si Ichiro, kung saan siya ay tumugon na siya ay hindi muling nagkatawang tao o ipinatawag. Ipinaliwanag ni Ichiro na nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa wasteland, kulang siya ng walang limitasyong mana at walang anumang espesyal na talento o mataas na antas ng mga kalakal. Naintriga si Ichiro sa salaysay ni Arise at nagtanong kung komportable siyang pag-usapan kung paano siya naging alipin. Ipinaliwanag ni Arise na nangyari ito nang subukan niyang gamitin ang kanyang kaalaman mula sa lumang mundo upang mapahusay ang kanyang bansa, na nagresulta sa pag-agaw ng ibang bansa sa kanyang tinubuang bayan. Sinabi niya na siya at si Lulo ay nakatakas lamang nang lumitaw ang isang demonyo at sinunog ang kastilyo, na humantong sa kanila sa nagbebenta ng alipin. Nag-iba ang senaryo nang magising si Ichiro at nahuli sa hindi pagkakaunawaan nang mahuli siya ni Zena kasama si Arise. Ipinaliwanag ni Ichiro ang problema kay Zena at binilhan siya ng bracelet. Nang maglaon, nakita si Ichiro sa kalye kasama ang mga batang babae, na tinatanong si Arise tungkol sa kinaroroonan ni Lulo. Sinabi sa kanya ni Arise na si Lulo ay natutulog sa inn dahil siya ay may sakit. Habang sinusubukang hikayatin si Zena na ang mga babaeng ito ay hindi dapat ituring na mga alipin at na siya lamang ang kanilang Panginoon dahil sila ay komportable dito. Tinanong ni Zena si Ichiro tungkol sa kanyang intensyon para sa araw na iyon. Pinili niyang samahan siya sa Odd Jobs Agency matapos niyang matuklasan na plano niyang maghanap ng tirahan para sa kanyang sarili at sa mga babae. Hindi nila mahanap ang mga katanggap-tanggap na tuluyan at abisuhin si Nady, ang manggagawa sa ahensya, na babalik sila mamaya. Si Nady, na kinikilala ang interes ni Zena kay Ichiro, ay nagsabi na ang performance floor ng flea market ay perpekto para sa isang date. Binati ni Ichiro sina Pochi, Tama, Lise, at Arise at pinuri sila sa kanilang bagong kasuutan. Ang partido ay pumunta sa mga gumaganap na palapag na gumagawa ng iba't ibang mga pagbili sa daan. Patuloy silang nag-iimbestiga sa flea market pagkatapos masiyahin sa isang performance. Sa kanyang paglalakad, nagkaroon ng debate sina Arise at Zena na pinasigla ng pananaw ni Arise na ang pakikipaglaban para sa pag-ibig hanggang sa wakas ay mas mabuti kaysa mamatay para dito. Iniisip ni Zena ang mga salitang ito habang nakatingin kay Ichiro. Tinakbo ni Zena ang kanyang mga kasamahan sa militar, sina Lilyo, Ayuna, at Ru, na nagkwento sa kanya ng kanilang pakikibaka laban sa fur ants, halimaw na langgam. Samantala, narinig ni Ichiro ang pag-iyak ni Pochi at tumakbo siya para iligtas. Nagulat siya nang makitang hawak ni Tama ang isang patay na langgam. Tumunog ang city bell, na nagpapahiwatig ng pag-atake ng halimaw, tulad ng pag-aaral ni Ichiro sa mapa sa interface at nakita niya ang paparating na mga nilalang. Ipinadala ni Ichiro si Arise upang ipagtanggol ang inn kasama sina Pochi at Tama, habang sila ni Lise ay lumikha ng isang pader laban sa mga lumilipad na langgam na sinusubukang tumagos sa hadlang ng lungsod. Napansin ni Ichiro ang mga langgam sa Odd Jobs Agency habang tinatanggal ang mga langgam at tumakbo para tulungan si Nady.
Gayunpaman, bago siya kumilos, ang Odd Jobs manager, isang elf, ay nagmamadaling tumulong kay Nady. Ipinahayag ni Nady ang kanyang pagpapahalaga, at nangako si Ichiro na babalik upang magtanong tungkol sa mga bagong ari-arian na inuupahan. Natutuwa si Ichiro habang lumulubog ang araw na naging epektibo ang paglaban ng lungsod laban sa mabangis na pagsalakay. Bago umalis, nilapitan siya ni Zine saglit upang ipaalam sa kanya ang kanyang trabaho sa pagbabantay. Isang gwardya na tinatawag na Dosen ang biglang lumapit kina Ichiro at Lise, na nagbabalak na dayin sila sa mga halimaw na core na nakuha ni Lise. Niloloko ni Ichiro ang gwardya sa pamamagitan ng pagkuha ng resibo na may selyo ng gwardya, na sinasabing kailangan itong ibenta sa gobyerno. Lumipat ang eksena sa ina ni Martha na naghahanda ng piging para kay Ichiro at sa mga babae bilang pasasalamat sa pag-iingat sa inn. Pagkatapos ng tanghalian, naghanap si Ichiro sa isang botika para kumuha ng gamot para kay Lulo. Gayunpaman, sa daan, dalawang lalaki ang kanyang tinulungan sa maze na gumanti sa kanya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang brothel. Habang tumataka si Ichiro sa brothel pagkatapos ng hindi inaasahang pagkikitang ito, bumagsak sa kanya ang isang balahibo mula sa isang kwago. Nakatagpo siya ng mga kaaway na uri ng anino habang gumagala at tinatalo sila gamit ang kanyang mga kakayahan. Nakatagpo din niya ang Red Mask, isang malubhang sugatang kabalyero na humihiling na alagaan ni Ichiro ang Elf Princess sa tabi niya. Dinala sila ni Ichiro sa lugar ng trabaho ni Nady, kung saan nakapasok sila sa Odd Jobs Agency. Nang marinig ni Nady at ng manager ang ingay, nagising sila at nakasalubong nila si Ichiro. Inilarawan niya ang problema, at nang sumulyap ang manager sa elf, sinabi niya ang pangalan ni Miss Aneria. Bumukas ang talukap ng mata ni Miss Aneria nang marinig ang pangalan nito at nakita si Ichiro bago bumulong ng gwapo, at muling nakatulog. Samantala, ang Red Mask ay umuubo ng dugo, dahilan upang humingi ng kagalingan sina Ichiro at Nady sa isang pari. Matapos malaman ang ekskursyon ni Ichiro sa brothel, nag-init ang ulo ni Arise. Nag-aalok si Ichiro ng gamot kay Lulo at inanyayahan siyang sumama sa kanila sa pangkalahatang tindahan kung bumuti na ang pakiramdam niya pagkatapos na linawin ang pagkakamali kay Arise. Pagdating ni Ichiro sa shop, nagtanong siya tungkol sa relasyon ni Miss Aneria kay Nady. Pagod na si Miss Aneria bilang resulta ng kanyang mataas na paggamit ng mana, ayon kay Nady. Ang pagpapagaling ni Miss Aneria ay dapat na pinadali ng trabaho ng kanyang manager ng mana at stamina transfer spells, ayon kay Nady. Sinuri ni Ichiro ang katayuan ni Miss Aneria sa pamamagitan ng interface, natutunan ang kanyang buong pangalan at edad. Ang mana potion, ayon kay Nady, ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ni Miss Aneria ngunit masyadong mahal. Iminumungkahi niya na dalhin si Miss Aneria sa isang lokasyon na may masaganang mana, tulad ng Dragon's Valley, para sa mas mabilis na paggaling. Napangiti si Ichiro habang inaalala ang kanyang titulo bilang Conqueror of the Dragon's Valley. Nalaman niya ang mga ingay na nagmumula sa itaas at ipinaalam niya kay Nady. Tumakbo sila sa silid ni Miss Aneria at natuklasan na gising siya. Nagpakilala sina Nady at Ichiro kay Miss Aneria. Tumingin si Miss Aneria kay Ichiro at sinabing, "Spirit user," nagtatanong tungkol sa mga spirit users. Tanging ang mga pinagkalooban ng paningin ng espirito, ayon kay Nady, ang maaaring makakita ng mga espirito. Pagkatapos ay nag-aalok siya na maghanda ng isang bagay kay Miss Aneria, naiwan si Ichiro na mag-isa sa kanya. Nakipag-chat si Ichiro kay Miss Aneria, na interesado sa kung ano ang mga espirito. Ang mga ito ay malambot at may kintab, ayon kay Miss Aneria. Nakatagpo ni Ichiro sina Pochi, Tama, Arisa, at Lise pagkatapos umalis sa general shop, na nag-aaral gamit ang mga education card na binili niya noong nakaraang araw. Pumasok si Martha at inaya silang magtanghalian. Sinabi ni Ichiro sa mga babae ang tungkol sa Miss Aneria habang kumakain sila, na pumukaw sa kanilang atensyon. Nagpapakita sila ng interes na makilala siya. Inihatid sila ni Ichiro sa lokal na grocery. Iniwan niya sina Arisa, Pochi, at Tama kasama si Miss Aneria sa pinakamataas na antas upang makipag-usap kay Nady at Lulo sa ibaba. Na-verify ni Nady na si Ichiro ay isang merchant habang sila ay nakaupo sa magkatapat sa sopa. Ikinwento niya muli sa kanya ang kanyang naunang kwento, at tinanong niya kung interesado si Ichiro na bumili ng karwahe na hinihila ng kabayo. Ibinunyag ni Nady na ang body ng manager ng shop ay nagbebenta ng isa.
Sumingit si Lulo at ipinaliwanag na alam niya kung paano magmaneho tulad ng tatanggihan ni Ichiro, na binanggit ang kanyang kawalan ng kakayahan sa pagmamaneho ng karwahe. Lumipat ang eksena kay Ichiro na nagsasanay sa outdoor kampong upang matugunan ang pagnanais ng mga babae na samahan si Misaneria pabalik sa kanyang tahanan. Tinakbo ni Ichiro ang demi-human na mga kabataang tinulungan niya sa mga lansangan sa kanyang paglalakbay sa camping. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng mga prutas, at ibinalik ni Ichiro ang kanilang pakikiramay sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng beefsteak. Nang maglaon, inihatid ni Neidi kay Ichiro ang mga dokumento ng karwahe. Gumawa siya ng marka sa isang driving lesson kasama si Lulo. Pag-aaral na makipag-usap ng may kumpiyansa, lalo na habang tinatalakay ang mga isyo ng interes tulad ni Arise. Habang patuloy na pinupuri ni Lulo ang kanyang kapatid, hinawakan ni Ichiro ang gulong at pinagbuti ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ng karwahe sa pamamagitan ng interface na nakuha ang titulong coachman. Naramdaman ni Ichiro ang isang titig sa kanya at napansin ng isang kwago na nakatingin sa kanya. Hinahabol ng kwago ang karwahe. Pumunta si Ichiro sa pangkalahatang tindahan pagkatapos bumalik mula sa aralin sa pagmamaneho at muling sumama kay Arisa at sa iba pa, at natuklasan ang manager na nakikipag-usap kay Maze, ang Red Mask. Natuklasan ni Ichiro na si Misaneria ay dinukot ng mga wizard at dinala sa Kraggle. Si Misaneria ay tumakas ng mag-isa at sa huli ay nakatagpo si Maze na tumulong sa kanya sa pag-abot sa lungsod. Iniisip ni Ichiro na maaaring may kaalaman ang manager tungkol sa mga nanghuli kay Misanerio, ngunit pinipigilan niyang magtanong sa kanya dahil mukhang hindi siya comfortable sa pagharap sa paksa. Si Ichiro at ang manager ay nagmamadaling tumulong sa mga babae habang umiiyak sila sa takot. Laking gulat nila nang malaman na ang mga babae ay takot sa kidlat. Habang nakakapit ang mga babae kay Ichiro, napansin muli ni Ichiro ang kwago. Ang kwago ay pinalitan ng isang misteryosong tao, na nagpapataas ng tensyon sa hangin. Sa performance floor, ang figurang si Zen, na may parehong pangalan bilang bayani ng dula, ay naglabas ng Seikiko na magic na may mga katangiang nakakatakot. Si Arise, sa kabilang banda, ay tumugon sa kanyang sariling psychic power, na nagbibigay daan kay Ichiro na pahusayin ang kanyang kakayahang lumalaban sa takot. Habang papalapit si Zen sa Misanerio, hinaranggan ni Ichiro ang kanyang daan at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang mangangalakal na nasisiyahan sa walang takot na kilos ni Ichiro. Sa kabila ng pagsisikap ni Ichiro na mga tuwiran kay Zen, ang kanilang hindi pagkakasundo ay nauwi sa isang labanan, kasama si Arise na tinutulungan si Ichiro sa daan. Sinabi ni Arise kay Ichiro na bumili ng oras na kinikilala na si Arise ay gumagawa ng isang espesyal na talento. Nagtanong si Ichiro tungkol sa pagkakakilanlan ni Zen, na ipinakita na isang undead na hari. Sumigaw si Arise para tumabi si Ichiro at magsagawa ng matinding pag-atake sa eksaktong oras na iyon. Sa kasamaang palad, si Zen ay hindi nasaktan, nagdurusa lamang ng kaunting pinsala. Napagpasyahan ni Zen na si Arise ay isang muling isinilang na tao matapos makita ang kanyang buhok na naging lila. Pinaalalahanan ni Zen si Ichiro na kung ayaw niyang maging papay ng Diyos si Arise, dapat niyang pigilan ito sa paggamit ng kakaibang talentong ito. Kinidnap ni Zen si Misaneria at inanyayahan si Ichiro sa Kraggle kung manggahad siyang harapin ang kamatayan. Naglaho siya sa pamamagitan ng isang gateway sa lupa, naiwan sina Lulo at Lise upang bantayan ang iba. Magiting na pumasok si Ichiro sa puyo ng tubig upang iligtas si Misaneria. Nagbabago ang sitwasyon nang makita ni Ichiro ang kanyang sarili sa isang dark realm na walang mapa, kahit sa loob ng interface. Sa pag-concentrate, inobserbahan ni Ichiro ang mga numerical code tulad ng pagkislap ng wika ng computer sa kanyang balat na sinira ang domain. Biglang nakita ni Ichiro ang kanyang sarili sa isang kastilyo at narinig ang nagulat na boses ni Zen na nagtatanong kung paano nakarating si Ichiro hanggang dito nang hindi dumaan sa pagsubok. Ibinunyag ni Ichiro na ang Kraggle ay parang isang video game, maliban sa mga bagay na Zen at ipinadala si Ichiro sa labas. Pumasok si Ichiro sa kastilyo at umunlad sa maraming antas nito, na ngayon ay nakatayo sa harap ng isang puting puno. Kapag napagtanto ni Ichiro na ang kastilyo ay may 200 na antas, ipinapalagay niya na ito ay gawa ng isang panatikong tagahanga ng Amorques. Naghahanap ng nakatagong ruta si Ichiro nang makatagpo siya ng isang dryad na nag-aalok na ilipat siya sa ika-100 na antas bilang kapalit ng manak kung saan tinanggap ni Ichiro.
Si Ichiro ay nakikipaglaban sa isang bakal na golem at isang homunculus sa ika-100 na antas. Pagkatapos ng tagumpay, ipinagpatuloy ni Ichiro ang kanyang pag-akyat at nakahanap ng isa pang bahagi ng parehong dryad, na humihingi ng parehong bayad. Si Ichiro ay tumanggap at umakyat sa ika-180 na antas, nakikipaglaban sa ilang mga nilalang sa daan. Sa huli ay nakilala ni Ichiro si Zen, na nagkomento sa mabilis na pag-akyat ni Ichiro sa pinakamataas na antas. Hiniling ni Ichiro ang pagbabalik ni Mizanero, ngunit hinikayat siya ni Zen gamit ang Lost Holy Sword, si Jolberg, bilang isang premyo. Si Zen ay nag-conjure ng 3 bakal na golem at ang huling homunculus. Higit pa rito, nag-trigger si Zen ng isang kakaibang talento na tinatawag na limit break sa lahat, na hinihimok silang lumaban sa isang dramatikong labanan hanggang sa kamatayan. Mabangis na lumalaban si Ichiro sa mga makapangyarihang golem at homunculus. Matagumpay niyang nasira ang mga golem at gumawa ng hindi matagumpay na pagsisikap na mga tuwiran sa homunculus gamit ang kanyang Speak no Jutsu na pamamaraan. Pagkatapos ng maikling labanan, nagtagumpay si Ichiro, at ang isang homunculus ay nakiusap sa kanya na tuparin ang kalooban ng kanilang guro. Nagbago ang eksena habang binabati ni Zen si Ichiro sa kanyang tagumpay at binigay sa kanya ang isang espadang Jolberg. Tinanong ni Ichiro si Zen tungkol sa kanyang pagnanasa. Inilantad ni Zen ang kanyang kakilakilabot na backstory, na inihayag na siya rin ay isang reincarnated na tao na namatay ng hindi makatarungan sa parehong buhay bilang resulta ng mga taong nasa kapangyarihan. Nagsimula si Zen sa isang misyon upang mahanap ang isang bayani na may kakayahang wakasan ang kanyang walang hanggang pag-iral pagkatapos na ituloy ang paghihiganti sa kanyang kasalukuyang buhay, na nagnanais na makasama muli ang kanyang pamilya kahit na sa kamatayan. Nakikiusap si Zen na patayin mo rin siya. Si Ichiro, na apektado ng kakilakilabot na kwento ni Zen, ay sumunod sa kanyang kahilingan, hawak ang banal na espada, na naglalabas ng maningning na asol na ningning. Pumagitna si Ichiro, pinalaya si Zen mula sa kanyang immortalidad, at namatay siyang masaya. Si Ichiro ay kinoronahan bilang Cragless Conqueror. 2 misteryosong globo ng liwanag ang lumitaw mula sa Jin o Taiguti na hilera ni Zen, nangako kay Ichiro na magkikita silang muli bago mawala. Mabilis na nagising si Mizanero sa pamamagitan ng pangangasiwa ni Ichiro ng isang mana potion. Nakahanap ng paraan si Ichiro para sa kanyang sarili pagkatapos suriin ang mga kontrol ng Kraggle. Pumunta si Ichiro sa kinaroroonan ng homunculi kasama ang Mizanero, at pagkatapos makita ang Mizanero at ang homunculi na teleport sa kaligtasan, nagpatuloy si Ichiro upang iligtas ang homunculus number 7. Dinala niya ang walang malay na homunculus sa dryad na kumukuha ng mga buto at isang malaking dami ng mana para lumipat sa labas. Sina Ichiro at ang dryad ay nahaharap sa paparating na pag-alon ng asin pagkatapos ng matagumpay na paglilipat sa labas. Narating niya ang isang lawa nang dumating ang alon ng asin pagkatapos tumakas sa dryad na nangako kay Ichiro na mabubuhay siya hanggat ang kagubatan ay yumayabong. Patuloy na gumagamit si Ichiro ng mga fire shot habang tumatakbo sa lawa, na inaalala ang naunang pahayag ni Arise tungkol sa paglawak ng tubig habang tumataas ang temperatura nito. Nakaligtas siya sa salt wave sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming mga titulo tulad ng Hellfire Master sa daan. Sa muling pagkikita ni Ichiro kina Pochi, Tama, Lisa, Arise, at Lulo, lumipat ang eksena. Inaalo ni Ichiro ang mga babae sa pamamagitan ng pangako sa kanila na hindi na siya magpapatuloy sa anumang mas mapanganib na mga ekspedisyon. Lumapit si Mizanero at ang manager kay Ichiro sa gitna nito, at opisyal na nagpasalamat si Mizanero. Ang eksena ay lumipat sa homunculi na nagpapahayag ng pasasalamat kay Ichiro sa pagliligtas ng kanilang buhay. Pumunta sila upang ilibing ang singsing sa kasal ni Zen sa libingan ng kanyang asawa, na iniiwan ang homunculus number 7 upang manatili sa kanya. Nang bumalik hanggang sa lungsod, ipinaalam ni Ichiro sa City Defense Force ang isang binagong bersyon ng mga kaganapan. Ang eksena ay lumiliko habang binabati ni Ichiro at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga kaibigan, na hinahabol pa nga sila ni Zen sa kabila ng lungsod sakay ng kabayo, na nagsasaad ng kanyang determinasyon na sumama sa kanila sa darating na tagsibol. Nang makita ng mga babae ang kalungkutan ni Ichiro, pinapakalma nila siya, na nagdulot ng nakakatawang kaguluhan sa karwahe. Ichiro at ang kumpanya ay naglalaan ng kanilang oras sa paglalakbay, kung minsan ay humihinto upang magpahinga at kumain ng masasarap na pagkain.
Ipinahayag ni Arisa ang kanyang sama ng loob sa hindi kanais-nais na mga straw na unan sa karwahe habang sila ay nagpapahinga sa isang mapayapang luntiang bukid. Si Ichiro, na inspirasyon ng kanyang katalinuhan, ay nagpasya na mapabuti ang kanilang kaiganhawahan sa pamamagitan ng mahusay na paggawa ng mga pantakip na gawa sa balat para sa mga cushions, sa masigasig na tulong ng lahat ng mga babae. Bago umalis sa mapayapang parang, inilantad ni Arisa si Ichiro sa magic item box na nagpapakita ng kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mga pancake na hugis manika na maingat na niluto ni Lisa. Ang larawan pagkatapos ay lumipat sa gang na nagpapahinga sa pamamagitan ng isang nakamamanghang stone outcropping. Natutuwa si Ichiro sa mga nakakatuwang kalokohan kasama si Pochi at Tama, at sa kanyang kasiyahan, sumali si Arisa sa masayang pagtitipon. Gayunpaman, ang kahangahangang musika ni Misaneria, ay mabilis na nakakuha ng atensyon ni Ichiro habang siya ay mahusay na tumugtog ng isang malamyos na melody sa isang maisla na instrumento na hango sa dahon. Sinubukan ni Ichiro na gayahin ang kanyang matamis na kanta, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nawalan ng pag-asa. Sa paglipas ng panahon, nilapitan siya ni Arisa na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha, dinala siya patungo sa kalapit na mga gusaling bato. Natahimik si Ichiro dahil dito. Nagulat si Ichiro nang malaman niyang ang mga constructions na ito ay ang Torii Gates. Ang mga alaala ng pagkabata ng pakikipaglaro sa isang minamahal na kaibigan sa Torii Gates malapit sa tahanan ng kanyang lolo ay sumugod sa kanya. Sa kanyang isipan, umalangaw ang mga day-andang ng isang maliit na batang babae na tumutukoy sa kanya bilang si Ichiro, na sinamahan ng hindi matitinag na pangako ng walang hanggang pagkakaibigan. Nawala sa panaginip si Ichiro sa boses ni Arisa, na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Naguguluhan si Ichiro sa kanyang mga alaala, na ipinaalam niya kay Arisa, na, nang marinig niyang tinutukoy niya ang Torii Gates bilang Journey Gates, ay nagtataka kung ang mga ito ay katulad ng mga nakakatawang portal na minsan ay nakikita sa mga laro. Tahimik na kinilala ni Ichiro ang kanyang kakulangan sa kadalubhasaan at inutusan si Arisa na kolektahin ang natitirang bahagi ng grupo. Sa pagbabalik ng lahat, ipinagmamalaki ni Pochi at Tama ang maliit na larong maingat nilang hinanap. Habang tumatama ang gutom, nagtitipon ang kumpanya upang kumain ng hapunan na binubuo ng magagandang pancake na maingat na niluto ni Lisa. Sa panahon ng communal feast, nagdalamhati si Arisa sa mga limitasyon ng kanyang kahon ng item, na nagnanais na mapanatiling mainit ang kanilang pagkain. Lumipat ang eksena sa grupong nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay sa kaligtasan ng kanilang karwahe. Ang mga batang babae ay umaawit sa Katanji tanging mga tinig, ang kanilang mga harmonies ay sumasabay sa maindayog na tunog ng kanilang paglalakbay. Si Ichiro, naganap na nahuhulog sa kanyang walang hanggan na interface, ay naghuhukay sa lalim ng mahiwagang paggalugad, sinasaliksik ang sining ng spellcraft sa parehong paraan na ginagamit ang mga wika sa computer upang lumikha ng mga kapanapanabik na laro. Sa kanilang ruta, natitasid sila sa kariton ng isang mangangalakal ng alipin at matapang na sumugod sa tulong ng mga kaibigan ni Maze na tumulong kay Misaneria sa kanyang matapang na pagtakas. Ang mga daga ay nagpapahayag ng kanilang malalim na pasasalamat kay Ichiro at sa kanyang grupo, na humihiling ng pahintulot na magpatuloy dahil mayroon silang hindi natapos na negosyo. Sinabi sa kanila ni Ichiro na magkikita silang muli sa takdang panahon na may nakakaaliw na tango. Tinulungan ni Ichiro si Tama sa maingat na pangangaso ng napakarilag na USA para sa kanilang hapunan sa gabi, na tinitiyak ang isang piging na akma para sa royalty. Pagdating ng gabi, ang pagod na grupo ay humihinga sa kama, kasama ang mga babae na natutulog. Si Ichiro, na laging maasikaso, ay sinasamantala ang katahimikan ng gabi upang suriing mabuti ang kanyang inventaryo ng interface, na nakakakuha ng hindi mabibalang mga insights sa mga panloob na gawain nito. Nalaman niya ang kakaibang katangian ng mga nakaimbak na bagay, na natuklasan na nananatili silang hindi nagbabago sa loob ng inventaryo ng interface, na nagyelo sa oras. Ang mga pahinga sa umaga, na sinusundan ng isang nakakabusog na pagkain, ay magpapalakas sa grupo para sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Nakipagkita si Ichiro at ang kanyang mga tauhan kay Misaneria at sa iba pang mga daga, na nagbibigay ng kanilang paggalang sa libingan ng mga namatay na bayaning daga na nagbuwis ng kanilang buhay upang tulungan si Misaneria na makatakas. Ipinagkaloob ni Misaneria ang sikat na Silent Bella Bolnin kay Ichiro sa masakit na paghihiwalay na ito, na kinikilala siya bilang isang tapat na kasama ng Misaneria.
Habang nagpapalam ang magkabilang grupo, napansin ni Ichiro ang isang katulad na kampana na gumagabay sa damit ni Misaneria, na nagpapatibay sa kanilang misteryosong koneksyon. Kumakain si Ichiro sa isang bar nang makarinig siya ng away ng kliyente at ng may-ari ng establishmento. Pinili ni Ichiro na tratuhin ang lahat sa bar at nag-iwan ng tip para sa waitress dahil mabait siya. Hinawakan ng waitress ang kanyang braso at hinikayat siyang manatili ng gabi sa isang pribadong silid habang siya ay tumayo para umalis. Kinaumagahan, kinastigo ni Arise at Misaneria si Ichiro dahil sa pakikitulog sa isang babae. Ang senaryo ay lumipat sa gang na nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay at nakatagpo ang parehong pulis na naunang nagtangkang agawin ang kanyang mga puso mula sa pagmamoltroto sa isang karaniwang tao. Pumasok si Ichiro upang tulungan ang karaniwang tao sa pamamagitan ng paghahatid ng isang mahiwagang elixir upang pagalingin siya. Iminumungkahi ni Arise na tiyakin ni Ichiro na mayroon silang sapat na mga remedyo para sa kanilang sarili. Ang pagkamausisa ni Ichiro sa alchemy ay napukaw ng pangungusap na ito, at nagpasya siyang kunin ang pamamaraan. Nagsasanay siya ng alchemy sa pamamagitan ng pagsunod sa mga direksyon sa kanyang interface, matagumpay na paggawa ng kanyang unang potion, at pagkakaroon ng talento ng alchemy. Susunod na pinahusay ni Ichiro ang kanyang mga kasanayan sa alchemy sa pamamagitan ng paggamit ng UI at isang talahanayan ng pagbabago upang makagawa ng isang dekalidad na elixir. Gayunpaman, nalaman niya na ang mga partikular na vial ay kailangan para sa pag-iimbak ng potion, at dahil wala na siyang mga supply, nagpasya si Ichiro na samahan ang party sa kalapit na bayan ng Nuki sa Kohana County. Habang lumulubog ang araw, pinili ni Ichiro na gumawa ng isang mahiwagang bagay habang pinapanatili ang relo. Sumama sa kanya si Arise, at nag-aalok siya sa kanya ng pangunahing magic device na patuloy na nagpapalipat-lipat ng mana. Ipinaliwanag ni Arise kung paano ito gamitin, at sinubukang sundin ni Ichiro. Sa kasamaang palad, ang kanyang napakalaking mana ay naging sanhi ng pagputok ng mahiwagang bagay, na nagising sa mga babae. Pinakalma sila ni Ichiro, at lumipat ang eksena sa grupong gumagamit ng interface map para mag-navigate sa Nuki Town. Dumating si Ichiro sa iba't ibang mga hindi pa natutuklasang lokasyon at piniling galugarin ang mga ito ng mag-isa. Pagdating ni Ichiro at Lise sa bayan, tinitingnan nila ang mga lokal tungkol sa kinaroroonan ng isang alchemy shop. Nakuha nila ang address, at pumunta doon si Ichiro. Nang maabot niya ang negosyo, gayunpaman, nakita niya ang isang kaina-hinalang lalaki na may belo na umalis. Naglalakad si Ichiro sa loob ng negosyo at nakilala ang may-ari, si Len Maris. Sinabi ni Len Maris na ang mga stabilizer ng potion ay mababa ang supply dahil sa kanilang pagdepende sa mga core na mayroon si Ichiro. Napansin din niya na may binili lang ang kanyang supply ng vial, ngunit iminungkahi niyang bilhin niya ito ng diretso sa pottery shop. Nagpapakita si Ichiro ng interes sa pagkuha ng mga mahiwagang scroll, at nag-aalok si Len Maris na ibenta ang mga ito bilang kapalit ng mga core na tila ipinagbabawal na i-trade. Bumalik si Ichiro sa alchemy shop na nakabalat kayo, pinabalik si Lise sa mga babae, at ipinagbili kay Len Maris ang mga magic core, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang mga scroll. Sa pagsapit ng gabi, natutunan ni Ichiro ang mga talentong nauugnay sa mga scroll at ginalugad ang isa sa mga hindi pa natutuklasang lugar sa kanyang mapa. Ang pagdaan sa isang hadlang ay nagdadala sa kanya sa Forest of Illusions. Habang ginalugad ni Ichiro ang mga puno, nakatagpo si Ichiro ng isang marahas na batang babae na tinatawag na Inenima, na siyang katulong ng mangkukulam sa kagubatan. Mabilis na nakatakas si Ichiro sa mga suntok ni Inenima, at lumabas ang matandang mangkukulam, tinawag siyang emisaryo ni Bowman. Ipinatawag niya si Ichiro sa kanyang tore at humingi ng paumanhin sa ginawa ni Inenima. Pinatawad ni Ichiro si Inenima, na pumasok sa silid kasama nila. Kasunod ng engkwentro na ito, ipinaalam ng mangkukulam kay Ichiro ang tungkol sa kanyang pakikitungo sa Koano na magbigay ng 300 vial ng isang pambihirang elixir bilang kapalit ng proteksyon sa kagubatan. Nang makita ang interes ni Ichiro sa alchemy, ang mangkukulam ay nag-aalok sa kanya ng isang formula para sa isang bihirang elixir kapalit ng paghahatid ng isang sulat sa higanteng gubat. Tinanggap ni Ichiro at bumalik sa bayan upang makita ang may-ari ng pottery shop. Sa panahong ito, narinig niya ang dalawang kaina-hinalang tao na pinag-uusapan ang kanilang masasamang intensyon. Nag-aalok ang may-ari ng pottery shop na turuan si Ichiro kung paano gumawa ng pottery, at tinatanggap niya na matuto.
Ang senaryo ay lumipat sa susunod na umaga, nang si Ichiro at ang mga batang babae ay tumakbo upang tulungan si Inenima, na sinusundan ng mga hindi kilalang tao. Tinulungan ni Ichiro si Inenima, ngunit basag-basag ang mga gamot na dala niya. Sinundan siya ni Ichiro sa Birkens at pumayag na palitan ng 180 sa 300 na basag na potion. Kilala ni Ichiro ang boses ni Birken at ang pulis na naunang nanloko sa kanya, at nauunawaan niya na ang dalawang ito ay ang mga kaina-hinalang tao noong nakaraang gabi. Dalubhasang nakipagnegosasyon si Ichiro sa opisyal at Birkens upang matiyak na ang mga natitirang potion ay may hahatid bago ang susunod na umaga. Pagkatapos umalis sa opisina, ipinaalala ni Inenima kay Ichiro ang tungkol sa lalagyan ng potion, at naiintindihan niyang si Birkens ang nagtakda sa kanya. Si Ichiro ay matalinong humingi ng tulong sa dalubhasang may-ari ng pottery shop upang lumikha ng magagandang vial. Habang ang mga batang babae ay masayang tumulong sa pamamaraan, ang may-ari ay namangha sa kakayahan at kapasidad ni Ichiro na gumawa ng napakaraming vial. Ang isang bagong isyu ay nangyayari, gayunpaman, ang kritikal na problema ng pagpapatuyo sa kanila ay isang mabilis na paglalagay ng kiln. Kung walang sapat na pagpapatuyo, maaari itong magresulta sa mga mapaminsalang pagsabog. Mabilis na nakagawa si Ichiro ng bagong spell on the spot, tinulungan ng Misaneria, ng mahusay at mabilis na pinatuyo ang mga vial. Hindi natatakot sa balakid, ang nakatuong grupo ay nagtatrabaho ng walang pagod hanggang sa dilim, maingat na inilalagay ang lahat ng naaangkop na vial sa kiln. Sa pagtatapos ng kanilang trabaho, napansin ng matalas na pandama ni Ichiro ang paglapit ng tusong opisyal at ng kanyang nakakatakot na entourage na may nakabibinging palihim. Lihim na iniimbak ni Ichiro ang lahat ng mga vial ng kiln sa kanyang inventaryo ng interface. Sinisira ng pulisya ang kiln ng may pagmamataas na sinasabing ilegal ang paggawa ng mga vial ng walang opisyal na awtoridad. Wala siyang ideya na ang mga shards na kanyang binasag ay mga pangaakit lamang na dalubhasang itinanim ni Ichiro. Ang pulis ay umalis sa eksena, nasiyahan sa kanyang panlilinlang. Ang may-ari ng workshop at si Ichiro ay nagpapalitan ng paumanhin, bawat isa ay tinatanggap ang kalunod-lunos na turn of affairs. Pagkatapos ay maingat na sinabi ni Ichiro sa mga babae ang kanyang aktibidad sa pabalat na inilantad sa kanila ang isang lihim ng recess na karibal sa kanyang kahon ng item. Minamanipula ni Ichiro ang temperatura ng vial gamit ang kanyang kahon ng item at inventaryo ng magkakasabay, tinitiyak na mananatiling buo ang integridad ng istruktur nito sa kabila ng mga pagbabago sa temperatura. Ang mga tripulante ay napuno ng kagalakan nang malaman nila na ang paghahatid sa Birkens ay maaari na ngayong matuloy ayon sa plano. Ang senaryo ay walang kahirap-hirap na lumipat sa kabayanihang pagtatangka ni Ichiro na makuha ang atensyon ni Birken at makuha ang kanyang pirma sa papeles ng paghahatid. Tinanggihan ni Birkens ang presensya ni Ichiro, tinanggihan ang kanyang kahilingan at tumanggi na pumirma sa kabila ng pagkumpleto ng isang buong pagsusuri ng mga potion na nakakatugon sa pinakamataas na kinakailangan. Dumating si Candy Koano sa opisina ng sandaling iyon, kasama ang mangkukulam. Naliwanagan si Birkens sa hindi inaasahang pangyayari at natuklasan ang dahilan ng koneksyon ni Ichiro sa mangkukulam sa pamamagitan ng natutulog na pamilyar na nakahiga sa kanyang ulo. Si Candy Koano, napuno ng pagkasuklam sa kawalang ingat ni Birken, ay pinagsabihan siya at sa huli ay pinaalis siya. Ang Birkens na naudyukan ng katakawan, ay nagpakawalan ng proteksyon ng bayan sa Candy, na nahaharap lamang sa matinding pagtutol. Ipinapatupad ni Candy Koano ang kanyang awtoridad sa bayan ng Hayagan, na nagpapaalala kay Birkens ng kawalang saysay ng kanyang spell. Nang mapansin ni Ichiro ang mapanganib na engkwentro na ito, kumilos siya, hindi makakilos ang pulis at si Birkens nang walang pag-aalinlangan. Ipinaalala ni Candy ang presensya ng mga inosenteng kabataan sa loob ng pinagtatrabahuan ni Ichiro. Pinupuri ni Candy ang mangkukulam sa pagkakaroon ng ganoong kaibigan, na kinikilala ang dignidad ng kanyang pagkatao. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.